kabangagan at isang pambubudol na naman mga kababayan. Etong mga propaganda ng mga bangag. Dahil, ang sabi nila mga kababayan ano nga ba yung description nila mga kababayan sa 2026 GAA? Ito na daw mga kababayan ang pinakamalinis na budget sa Philippine history. Ito daw ang pinaka-transparent at corruption-free na budget mga kababayan. Pinangunahan pa yan ni Soto sa pagsabi mga kababayan. At sinugundahan naman ni Nabangag dahil, mapapabilib na daw kayo dito sa budget mga kababayan. Pero kontra dyan si Senator Marcoleta. Kaya nga hindi siya pumirma dahil hindi daw malinis mga kababayan. Yung pangako niyang susuyurin, hihimayin talaga isa-isa, talagang kikilatisin ang budget mga kababayan ay hindi daw nangyari. Nalusutan pa rin daw mga kababayan ng mga parasite at mga korupsyon ang budget na iyan. Kaya ang tila pinupunto ni Marcoleta na itong 2026 JAA na budget mga kababayan ay puno ng kuto at lisa dahil hindi daw nasuyod ng mabuti mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Pag-usapan na po muna natin itong mainit-init pa ito. Sir, Mainit-init pa. Ito po Salad init pa. pagkakaperma ng Pangulong Bongbong Marcos sa ating pong 6.793 Grabe. trillion pesos na pambansang budget para po The biggest in history mga kababayan under the Bangag administration. And the biggest din ang ating utang sa panahon ngayon. sa taong 2026. And ang balita ay meron ding Nagbawas pa sila ng kickback daw niyan ha. pinito ang Pangulo. Hindi lahat ay inaprobahan niya. Ano po ba ang Talaga? Binito daw mga kababayan pero yun lang talaga mga obvious mga kababayan Napakarami pa rin ang pinalusot mga kababayan kabalastugan. kasi may mga statement dyan Sen, na nagsasabi na ito pong pinirmahang ito ng Pangulo na budget at yung pagbito niya sa 92.5 billion Anong propaganda nila ngayon? pesos na unprogrammed appropriations ba ito? Bahagi ng unprogrammed appropriations. Oo. Ay ito daw po, ayon kay Senador Soto, ang Tuta. isa sa nakita niyang pinakamalinis na Ay, Diyos ko, Lord! Diyos ko, Lord! Welcome to Bagoong Pilipinas, ang lokohan to the max mga kababayan. At lininis pa. Yun. Mas Nilinis! inayos pa ng Pangulo. Nilinis ang pagnanakaw mga kababayan. Mas tinago pa nila ngayon ang nakawan. Ano ginamit na panglinis kaya, Jen? Ito parang ang basura mga kababayan. Sa halip na winalis, parang ang basura, yung winalis silang basura mga kababayan, tinago lang sa ilalim ng mesa, sa ilalim ng sopa, sa ilalim ng mga kababayan, kama, para yung ating nakikita, malinis! Pero andun lahat mga kababayan sa closet. Sa mga sulok-sulok ang nakawan. Andun pa rin ang basura. Mukhang... Ay, nako. Kasama ba si Senator Soto nung linisin? bilang Senate President. Ay, nilinis nga ba? Yan ang malaking katanungan mga kababayan. Kung nilinis nga ba ng makatotohanan? Yan siguro, Sen, ako naniniwala na Kung malinis pa yan, pumirma na sana itong Senator Marcoleta. maaaring kasama siguro din siya. Ayan po, yung Kasama sa Malacanang. kabangagan. Hindi kasi, kung ako, pagka sinabi kong malinis, Malinis. kasama ko, nakita ko talagang malinis. Di ba? Baka nabalitaan niya lang na malinis Baka nga. Ang kanyang premise po kasi Baka propaganda. Propaganda na naman ang mga bangag mga yung kababayan. 2026 budget daw po, doon sa dumaan na pagbusisi, na talagang sa Pagbusisi ng mga bangag! pinag-aralang mabuti, Diyos ko, Lord. naka-live stream, hindi pinalusot yung dapat palusutin. Tapos ilang pages daw yun mga kababayan? Thousands and thousands. And then, how come na urgently, napirmahan na ni Bangag, nabasa na ba niya? Dapat sana, eto kasi mga mga kababayan, mga hudas, mga kongresista at mga senatong, dapat bawasan nila yung kanilang mga bakasyon mga kababayan. Para mabigay nila mga kababayan ng mas maaga, dapat November pa. Tapos na yung budget para sa 2026 para mabigyan ng at least 1 month itong mga bangag mga kababayan na i-review. Pero hindi talaga malusutan. Anong nangyari mga kababayan? Ang daming bakasyon. Sa makatuwid ngayon pagkatapos ng mga kababayan, session nila December, around 29 ba yun? O 28? December 28? 1 month na naman silang nagbakasyon mga kababayan. January 26 pa babalik. Unfair! Unfair!
Dapat nagtatrabaho yan sila, mga kababayan. Wala. Ang taas ng bakasyon ng mga hudas. Abay, para sa kanila, malinis na po yun. Kung naka-live stream dyan, alam mo, nakikita mo. Opo. Nakikita mo lang. Oho. Nakakasama ka ba sa deliberasyon? Wala. Parang sa Bicam, hindi ata. Yung sabi nilang mga kababayan, naka-live stream. Bakit sa tuwing na mga kababayan, naka-turn off ang live stream, naka-off ang session, naka-suspend? Bakit nag-usap-usap sila sa likod? Yan ba ang malinis? Walang transparency. Participate Nakikita si mo lang, SP Soto. nakikita mo lang sila ron. Narinig mo ba yung pinag-uusapan nila? Nakikita mo ba yung kinukwenta nila? Wala. Nakikita mo lang sila. Oho. Pero hindi mo nakikita kung ano yung ginagawa nako, nila. Kung ano yung Tingnan nililinis yung nila. mukha kung ni meron Bangag, mga nililinis. kababayan, Bagay, tama naman. Akala ko nga yung budget dyan, Nelson, ay pipirmahan sa isang Lunes pa. Dahil kailangan niya ng panahon, mga kababayan, nabasahin. Talagang babasahin ba ang Bangag talaga, mga kababayan? Kasi hindi ko alam na ngayon na. Ano? Kasi kaya ko naman inisip na baka sa isang Yan. Lunes pa. Tingnan natin yan. Di ba dati, mga kababayan, mayroon yung mga blanco. Andun na sa Korte Suprema, mga kababayan. Ang Korte Suprema tinulugan. Eto, mayroon na naman niyang makikita, mga kababayan, na mga unconstitutional. Kagaya ng last year, nung binulabog ni Tatay Digong. Ngayon, mayroon na naman niyang lulusot, mga kababayan. Dahil minadali na naman Matagal sa mga kababayan, Congress at Senado. Pero kay Bangag, dapat tingnan niya yan mabuti, mga kababayan. Otherwise, malusutan siya ng korupsyon. Or, deliberately, yan ang kanilang gusto talaga, mga kababayan, para makakurakot din. Sa dami ng re-revisahin mo rito, na re-revisahin ng Pangulo, alam mo ba yung enrolled bill na yan dyan bago maging GAA? 4,300 pages yan Yung 2026 enrolled bill. Oho. Pag enrolled bill dyan, ang ibig sabihin nun, 4 pa lang ang nakapirma bago pumunta sa opisina ng Pangulo. Yung 4 nakapirma dyan, yung Senate President, yung Speaker ng House of Representatives, at yung kani-kanyang mga Secretary General nila. Sa House of Representatives, ang tawag Secretary General. Opo. Secretary Sa, General, Admiral Senado naman, Senate Alalim. Secretary. Pagkatapos may blanco sa baba nung 4 na yon. Pipirma ngayon ng Pangulo, yun ang magiging GAA. So hindi na siya enrolled bill, GAA na siya. Gaan na po. Pag-usapan natin yung malinis, kung gaano kalinis. Ay nako, may malinis pa ba sa panahon ni Marcos, mga kababayan? Ako, hindi ako masyadong Hindi nga pumirma si Senator Marcoleta. Paano maging malinis? believe dun sa pagiging malinis nung Hindi siya believe. Hindi siya naniniwala na malinis. nagawang budget. Kaya nga ako bumoto ng no gen sapagkat may nakita ako na hindi rin napanagutan yung sinasabi ng marami kong kasama na talagang susuklayin namin yan. Gagamit kami ng isang suklay na masinsin ang ngipin. Suyod pa tawag. Suyod. Suyod. Yan ang suyod Yung Tama, masinsin. Para makuha ang mga kuto, mga mga kababayan, Lisa Marcos, Lisa. Kaya pala, mga kababayan, Lisa, dahil Lisa. Kapag ikaw ay gumamit ng suyod dyan, ang ibig sabihin nun, Pati ko, Lisa, tanggal. hindi ko lisa, kuto. Kuto! Lisa. Lisa Marcos. Kuto, ibig sabihin, maliliit na bagay yan. Ngunit nakapagbibigay Talagang na-scrape, mga kababayan, na-filter. ng napakalaking problema sa tao Maliliit, ha? No. Pero nasuyod nga ba? Nasuyod nga ba nila Senator Marcoleta? Yun Kuto. Kapag hindi mo naalis ang kuto, wala Wala hindi nasuyod, mga kababayan, ng mabuti. Hindi talaga nausisa ng mabuti. Kaya, ang ibig sabihin nito, mga kababayan, itong 2026 GAA, puno ng kuto at lisa. Puno ng corruption at mga anomalya na naman, mga kababayan. Kahit maliit, aalisin mo dahil Oo. nakasagabal, nakakainis, nakakairita, hindi maganda. Opo. Pati balakubak no, kukudkurin nata dyan. Di ba? Tama po kayo. Ganun dapat mga kasama ko, talagang may nagbanta talaga. Gusto ko naman yon. Oo. At ako, napaniwala nila ako kasi kasama naman ako nung habang pinoporma namin. Pagkagaling sa House of Representatives, ang tawag doon sa dokumento, it's GAB. It's gab.
House of Representatives General Appropriations Bill. So pupunta sa amin, yun ang ihimay, yun ang susuyurin. Opo. Yun ang gagamitin ng suyod. Ay, nako, suyod. O di, ako naman, Paano na yan, mga kababayan? Ang susuyod daw yung mga mismong kuto. Yung mga kuto ng lipunan, mga kababayan, ay, nako. Sila lang din ang susuyod. Oh, natural. Walang kwenta na naman, mga kababayan. talagang gusto ko yun eh. Kaya nagtsaga rin naman ako na sinamahan ko yung ating chairman. Kahit kaming dalawa na lang. Maraming pagkakataon na dalawa na lang kami na talaga sinusuyod namin. Ngayon, ako medyo, sinabi ko naman sa kanila na medyo ako na-disappoint ako. Ano yung na-disappoint sa Tagalog dyan? Nadismaya. Nadismaya. Medyo nadismaya naman ako sapagkat alam naman ninyo, bumoto ako doon sa ating nagawa na version mula doon sa version ng House of Representatives. Nakita nyo naman, bumoto ako ng no. Opo. Kahit hindi perfecto yan, pero sa tingin ko, nagawa nating suyurin talaga. Ano po nangyari? Suyurin yung ibang bagay. O nung bicameral conference, Sama na. nakita namin, sabi ko, teka muna, bakit Bumabalik. bakit yung pinagkaisahan natin, ba't yung pinag-usapan natin, nagagawin natin, Wala na. suyurin talaga natin. Oho. Bubusisiing mabuti. Yung mga natanggal na lisa at kuto. Oh, binalik ang mga kuto. Parang ganun ho ata Ano ba nangyari. nangyari? Kaya nga bumoto ako no, sabi ko, kaya po ako talagang nagsikap din. Ako, gusto ko makapag-contribute kahit konti lang. Lalong-lalo na sa DPWH, mga kababayan, no? Bilyon-bilyon yung ibinalik nilang mga kuto. Para sa Oh, inalis na mga kuto, tapos sabi ng mga kababayan, isang kuto din na si Vince Dizon, ay gusto namin ibalik. Ayun na, ibalik talaga. noon, yung magawa nating 2026 budget, malayo ka ako. Sabi ko nga million light years away from the 2025 budget. Yun ang ginamit kong pananalita dyan. Million Grabe. light Gusto kong years. ayuda doon, sabi ko, sapagkat alam natin, Sa ang 2025, the most corrupt. may nagsabi at marami nagsabi, it is the most corrupt and it is the most anomalous budget the Philippines ever had in years. In So years. gusto ko malayo doon. Paano malayo na mas malaki pa nga? Ang tanong dito, mga kababayan, ano kayong ginawa ng mga buhaya na paraan para mapalusot na naman itong mga kurakutan, mga kababayan? Wala na sa flood control eh. Ang notable lang, mga kababayan, na parang ginamit na nila is yung MAIFIB. Tapos, hindi lahat doon mga kababayan eh. Mayroon pa yung pinaglalagyan, mga kababayan. Itong Department of Education, di ba, usually, yan naman talaga ang pinakamalaki. Yan ang dapat din, tingnan, mga kababayan. Kung sa ngayon ba, wala ba diyang mga anomalya? Bagoong Pilipinas yang si si Angara na pala. Bumangag na si Angara, mga kababayan. Tingnan nyo ha, si Angara ang isa sa may pinakamaraming napalusot ng mga proyekto, mga kababayan, ni request sa NEP under the name of Angara. Ganyan siya kalakas. Nasa sa kanya ngayon, mga kababayan, pinakamalaking budget din. Wala tayong masamang tinapay dyan kay Angara ha, pero the fact na nakibagoong Pilipinas na yan, mga kababayan, kaduda-duda. Bakit naman ka ako... gusto niyo, magbigay lang ako ng ilang halimbawa dyan, ha? Sige lang Nelson? po. Sige po, Sen. Oo. Yung BICAM Conference Committee na yan ang pinanggalingan ng enrolled bill, nadagdagan pa yung AX kasi sabi namin, yung AX, lalo na nung ako AX Fib. nag-interpolate nga, hindi na ako naniniwala na yung AX na yan o yung MAIP o yung TUPAD Napunta ba sa ayuda, mga kababayan, ang maraming bulto ng budget? Visit talaga tong mga bangag na kababayan, no. Walang ibang proyekto kundi ayuda. Tapos ng pandemya, mga kababayan. ay nakapagbibigay talaga ng positibong tulong sa mga dapat na tulungan. Ang ganun ho ba? Oho. Kasi, nagsimula yan, napakatagal na ng panahon eh. Ilang presidente na Opo, matagal na po meron ang yan. subsidy natin yan, nagsimula tayo sa 4-piece. Oho. Hanggang sa naimbento natin ang AX. Oho. Ang Okay lang yung 4-piece, mga kababayan, dahil ang 4-piece,
mayroon ng mga pagkaaral niyan mga kababayan kung sino-sino ang pagbibigyan o talagang na-check na mga kababayan. Pero itong mga tinatawag nilang mga ayuda, kahit sino-sino na lang, kahit na walang mga kababayan, kahit walang sakuna, inaayudahan. Invento natin ang MAIP, na-invento natin ang tupad, at ang pinakamuling invention, yung AKAP. Yung akap. Akap, At isa sa mga umimbento nun, si Bendalo, Erwin Tulfo, na prone sa corruption mga kababayan. Yung mga na yan, ayuda-ayuda na yan. Opo, Oh. last year, oo. O ano ang katibayan na hindi ka ako naging mabuti? Ang idinulot na resulta niyan. Oho. O, paano ka ako? Isip-isipin mo naman. No. Saglit lang sana, bago nyo ituloy yan. Mahalaga po yan, dapat maunawaan ng ating mga kababayan. Oh, sige. Tanggapin lang po natin itong report, direkta mula sa Malacanang. Anong report dyan? Direkta pa sa Malacanang. Sapagkat po ngayon ni Eden Santos, ang Pangulong Bongbong mismo. Then, huwag mong gagalitan ng Pangulo. Galitin mo Eden si Claire Castro. Gusto namin ito si Eden mga kababayan. Ginagalit niya ang Sa bangag. Pangulo ng budget yan Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nilagdaan na raw po ang 2026 national budget na Ayun! nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Malinis pa sa Alkitran. Sa Malacanang mismo. Maya Pagat Panapon. Den, kamusta dyan? Maya panapon. Yes, Maya Pagat Panapon kong Ano yung mayang panapon? Jen, kang kong Nelson at syempre kang Senator Marcoleta na bagaman hindi siya naniniwalang malinis yung budget at dismayado siya. Naku naman, isa na nga ganap na batas, Kuya Jen. Isa na Ang ganap na 2026 batas. General Appropriations Act Ganap para na sa butas. fiscal year 2026. Ayan ang laki ng tawa ng mga buhaya. Ngayong araw, January 5, 2026, gaya ng ipinangako ng Malacanang last time Wala. ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung panukalang 6.7 trillion pesos na pambansang budget ng administrasyon. Ang 2026 ay malinaw na nagpapakita umano ng layunin ng administrasyong Marcos na ilagay yung kapakanan ng mga Pilipino sa sentro ng pagunlad ng Pilipinas. Paano uunlad mga kababayan kung puro ayuda? Walang kaunlaran mga kababayan. Dapat itong kaunlaran is dapat self-sustaining ka. Yung ayuda mga kababayan, mapatch mo lang na kaunti o parang lang mga kababayan, band-aid for a while o takpan lang ang butas ng pero later on mawawala din ng bisa niyan. Yung ayuda mga kababayan, hindi yan sapat para ikayaman, self-sustain ng isang tao. Yung matandang kasabihan na lang ang dapat isipin sana ng mga bangag na to mga kababayan, no? Give a man a fish and you will feed him for a day. Pero kung iti-teach niya ang man to how to fish, you will feed him for life. Ganyan ang ideology bangag. Pero eto mga kababayan, walang pakialam. Typical na gawain ng mga politician mga kababayan Mimigay-migay ng ayuda para mga boboto sa kanila mga kababayan. Magpapabango. Wala na silang pake na mga kababayan, maging self-sustaining ang mga tao. At kapag mag-self-sustain yan, hindi na nila mabibili. Ay naku, mga buwisit talaga. Priorita dito yung mga sektor na mahalaga para sa pantay at inklusibong kaunlaran. Ibig sabihin yan, Kuya Jen, mas tutok ang budget sa tao, sa human capital at sa pangangalaga Tao sa o bulsa. pangangailangan ng susunod na henerasyon. Pinuri Ay, ng nako. DBM ang pagdagdag Susunod na henerasyon, mga ugok. Hindi nyo nga kaya ang henerasyon na itong kasalukuyan. ng Pangulo sa General Sinisira Appropriations nyo ang Act susunod na henerasyon. sa kanyang matatag na pamumuno. Anong mga proyekto mo, bangag? Tingnan nyo mga kababayan, anong mga konkretong proyekto ni babangag na talagang for long term mga kababayan? Wala. Sa kanya talaga, yung lang, ayuda, mamigay dito ng At sa patuloy na pagtupad sa pangakong palawakin ang mga oportunidad para sa mga Pilipino. Kasama, Kuya Jen, sa top 10 agencies, unang-una, syempre, ang Department of Education sa Anggara. na mayroong mahigit 1 trilyong pisong budget sa 2026. Sinundan yan ang bantayan yan, Department ha? of Public Works and Highways, O DPWA. ng Department of Health, kasama rin pang-apat ang Department of Interior and Local Government, ang Defense Department, Department of Agriculture, pang-anim, Social Welfare and Development, itong DSWD, pang-pito, Etong Department of Agriculture mga kababayan, ang dami, ang laki palang budget, no? Bakit kulelat pa rin ang agriculture dito sa ating mga kababayan? Paano inuuna mga kababayan yung negosyo at
Ang sabi agricultural smuggling. Negosyo ng mga taong nasa gobyerno. Yung pangangailangan ng mga farmers nasa inaisa santabi. Kasama rin dyan yung Department of Transportation. Ang edukasyon, Kuya Jen, ay talaga namang dapat number 1 yan sa budget, ano? Pero itong taong ito, mas tinaasan pa yung alokasyon para sa DepEd. Oh, tapos mga kababayan, 22 classroom lang ang napagawa. Next year, ilan na lang ba? Gawin nilang 23 o 25. O sabi nila, dublado. 50 na classroom. Malayo pa rin. Isang kabangagan na naman. Kung saan ay kasama sa budgetan ng pondo ay yung paglikha ng mahigit 30,000 teaching at non-teaching plantilla positions para daw maisulong yung dekalidad na edukasyon sa ating bansa. Sa kalusugan, may Kalidad. 1 billion pesos na budget para doon sa sinasabi nila, pinagmamalaki na zero balance billing, na antabayanan natin sa taong ito kung marami ang makikinabang niyan. At syempre yung agrikultura para doon sa mga magsasaka at mangingisda na susuportahan ng budget nitong 2026. Talaga mabang nasuportahan ang magsasaka at pangingisda? Gayon din yung farm to market roads, kasama yan sa merong Baka yan, mga farm to market roads daw mga kababayan ng pinaglipatan ng flood control. alokasyon. At yung social Tingnan natin kung hindi ba yan overpriced na or mga pinaglaanan ng 270 more billion pesos ng gobyerno ay tinaasan din yan, at yung iba pa na mga sektor para naman mas lalong maiangat yung buhay at pamumuhay ng mga Pilipino. Kasama naman, Kuya Jen, dun sa Vinito ng Pangulo na nagkakahalaga ng 92.5 billion pesos, yung budgetary support para sa GOCCs, gayon din yung fiscal support sa CAR, so yung Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program, 2 bilyong insurance for government assets, gayon din yung sa LGU shares, merong 14 million at iba pa. At yan po alam ni Senator Marcoleta. Sana pa nagbibito ninyo yung yung mga pork barrel ng ginagamit ng mga kongresista para mamigay-migay kunwari. Yung mga binabanggit natin na yan, na sa 10 line items, 7 yung ibinito ni Pangulong Marcos kanina lamang sa ginanap na ceremonial signing sa Malacanang. Kuya Jen, yan muna ang update. Back to you. Pero mabilis din kasi na-expect natin bago matapos ang buwang ito, malalagdaan ng Pangulo. Pero ang bilis, ngayon pa lamang, unang Lunes ng taon, inapirmahan agad niya. Yan din kasi ang sinabi naman last 2025, na January 5 malalagdaan ng Pangulo, kaya merong mga ilang araw na gagamitin yung magiging reenacted yung budget muna ng administrasyon. So ngayon, pirmado na yan yung GAA at magsisimula na rin silang gumamit ng 2026 national budget. Ang medyo problema lang, Kuya Jen, doon sa mahigit 6.7 trillion pesos na yan, meron daw 1.6 trillion ang kailangang utangin ng gobyerno natin para makumpleto yung kailangang budget ng gobyerno at maipatupad o mai-implement yung lahat ng mga proyekto programa under the 2026 GAA, Kuya Jen. Ayan. Sige, Den, himayin namin yan sa ating palatuntunan. Dakal na salamat, Den, mula po sa bahagi ng Malacanang. Yun, Sen, ang report po ni Eden Santos. Meron sa sinabi na halos 92 billion ang na-line B2 ng Pangulo. Yes po. Alam mo, merong dalawang organisasyon dyan ang naglalayon na sana higit doon ang nabito. Kasi halimbawa, itong kung tawagin ay SWP, Okay, opo. Social Watch Philippines. Yung mga watchdog po yan, opo. Ang kanilang nilalayon ay 319 billion worth of highly questionable items ang dapat na nabito. Okay. Kasama dyan yung 81.94 billion na biglang itinaas yung tinatawag na basic infrastructure project. Nasa ilalim ito ng pangangalaga ng DPWH. Ayun. Matagal na kino-question ito, lalo na itong isa pa, yung tinawag na CPAG,
Yung SIPAG ay ibig sabihin Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Okay. Ano? At sinamahan pa nung CSSP. Ito yung Convergence and Special Support Program. Lahat ito ay mga items na nasa pamamahala ng DPWH. Opo. Okay. Ngayon, etong mga projects na ito, kung tagurian, ito yung makabagong mga pork barrels Ganun ho ba? Oh. na bigla na lang nagkaroon ng ganitong mga katawagan eh. Oho. Dumami yung naimbentong mga acronyms, mga BIP, Basic Infrastructure Projects, Opo. SIPAG, merong CSSP, merong pang SSP. Ano? Napakarami nito. So yun ang nilalayo niya. At kasama riyan kanya yung nabanggit ni Eden, 8.9 billion na FMR sa ilalim naman ng DP ng Farm ng to Market Road po yun, DA. Oo, Farm to Market Roads, Department of Agriculture. At kasama dyan yung 5.25 billion na confidential funds naman na nakakalat sa napakaraming mga ahensya ng pamahalaan. Oho. 5.25 billion pesos. Laki pala. No? Kailan lang kino-question ng confidential funds ng isang ahensya, no? Opo. Na nauwi pa nga sa impeachment yan. Ngayon ito bumabalik na naman. Oho. Naalala ko nga meron akong amendments diyan nakita ko yun pagkalaki-laking confidential funds nung nandun pa kami sa nung pinagtatalunan pa namin ng plenary yung budget Opo. Bakit ka ako 689 billion ng ng Sa confidential DOJ. fund ng Secretary of Education? Education po, DOJ. Secretary of Justice. Justice. Opo, opo. Pwede ba ka ako yung 300 ka ako ilagay natin? In-approve naman kagad. Kaya lang, yung in-approve pero hindi na-adapt. Aha. Hindi pa Nakita ko, opo. meron akong 11 na proposed amendments Opo. Ang na-adapt, 3 lang. Ganon. Ngayon, susuriin ko to sa 3 yun kung ilan ang pumasok sa GAA. Ngayong napirmahan na ng Pangulo. Opo. Hindi ko muna adapt kasi nandun na sa GAA. Papasok pa sa GAA. Kaya kailangan silipin ko pa yun. Tandaan mo 11 ang proposal ko, 3 ang na-adapt. in-approve sa plenary. Opo. Pero pagkatapos ng BICAM, 3 lang natira. 3 lang ang natira. Ngayon, bago mapirmahan, titingnan ko kung yung 3 Pumasok kung, ako sa GAA mismo. kung may natirang 3. Oho. Oo. Sinasabi natin kanina, kaya ako nagpahayag ng pagboto ng no. No. Opo. Dahil nga kasama ko yun sa pagsuyod Noong napakaraming dapat na suyurin. Ito na lang sinasabi kong AX. Isipin mo yung final number niya doon sa BICAM namin. Ewan ko kung ito yung nandun sa GAA na ngayon. Oho. 63.9 billion yung AX. Imbes na sinuyod na namin ito Bakit ka ako nadagdagan pa ng 4.8 billion? Kung sinuyod mo, paano nadagdagan? Oo nga, no? Kala ko yung nalis na. Di ba? Parang lumaki. Yun naman tupad, naging 22.4 billion pagkatapos na ni-reduce namin ng 13.8 billion na lang. Okay, opo. Sa Senate version namin, imbes na 22, 13.8 lang ang nilagay namin. Bakit naging 22 nung BICAM? Balik po nung Kaya nga, sabi ko, yung mga nagtangka, yung mga nag-warning ng mga kasama ko, hindi po pwede yan. Susuyurin natin yan. Hindi kami papayag na yung mga kung ano-ano na bagay na hindi may papaliwanag, kinakailangan mawala. Hindi Lumitawad O yun na lamang yung MAIP. Ayan, opo. Yung MAIP, ang ibig sabihin yan, Medical Assistance for Indigent Patients. Yes. Anong ginawa? Yung MAIP, dinagdagan, ginawang MAIPIP. Tama Yung kayo. PIP, Financially Indigent Patients. Kaya nga lumaki. Isip-isipin mo, naging 51.6 billion din. Samantalang ang pinipilit namin sa Senado, yung mga kasama ko, wala na yung MAIP dapat. Panagutan na lang natin yung zero billing. Para sa ganon, yung PhilHealth, lumaki yung kanyang pondo, ibalik na lang sa PhilHealth yan. Hindi ang nangyayari kasi ngayon din alam ba, kayong dalawa, congressman kayo, makikipag-away kayo. Hindi. Kailangan meron kaming mga letter of guarantee. Opo, Guarantee letters. GL, opo, tama Para yan. bang yung nasasakupan natin, may sakit,
Mga doktor ba tayo sa atin pupunta eh? Oho. Dala-dala yung kanyang medical abstract. Ayun nga. Kong Jen, tulungan mo naman yung anak ko, may ano eh. Tsako yun, hingi ng titignan tulong. na, akala mo ngayon eh, tayo ngayon na, ikaw ngayon na maglalagay eh. Discretion mo kung magkano ilalagay mo ron eh. Paano mo nalaman na ganun lang ang dapat na pangangailangan niya? No, si Nelson halimbawa, sipon lang ito kanya, sige bigyan mo ng 5,000. Paano mo nalaman na sipon yun? Hindi man tayo, sabi ko, wala tayong competence. Unang-una, hindi na dapat dumaan sa atin. Yun yung pinaglalaban ko eh. Opo. Eh sino ba tayong pasikat na sa ating padadaan? Ako nahihiya sana ako eh. Kaya lang, wala na rin akong magawa noon na nasa Congress ako, hindi kunin na rin. Kasi pwede ko rin namang tulungan yung mga nasasaw. Pero hindi dapat ganito. Yun ang sinasabi ko. O lumabas ka ako ganito na. Kaya sabi ko, paano kung boboto ng yes dito? Medyo nga ako, mabigat sa loob ko na bumoto ko ng yes. Bagamat yung mga ibang gusto kong ayusin, nandun naman eh. Kaya lang mas marami yung dapat na hindi mailagay doon. Bakit ako lumalaban sa ganitong mga subsidies? Ganito kasi yun eh, Nelson, Jen, ha? Opo. Sangayon doon sa isang survey ng SWS, September 2025, halos kalahati ng ating mamamayan, involving about 11.2 million families, ang nasasabing hanggang ngayon mahirap pa rin kami. Tama po kayo. Teka muna nga ako, kung nakatutugon ito sa pangangailangan ng napakarami nating mahirap na kababayan, may AX ka, may tupad, may maipip, Puro may kung ayuda. ano-ano, Opo. ay bakit kalahati ang nagsisisigaw? Hanggang ngayon, mahirap pa po kami. 22 to 27% ng ating mamamayan ang nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger. Parang nawawalan ng silbi ho, Sen, yung lahat ng ayuda na yan. Di ba? Yun ang lilitaw doon. Gusto niyang kumain. Paano? Kaya nga sabi ko, hindi ka ako napupunta doon sa dapat kapuntahan. Kasi nga napupolitika, ito ang pinakamabuting anyo ng political patronage. Dadaan kasi sa inyong dalawa eh. Alam ba, Totoo po. congressman Oo. kayo eh. Utang na loob ng constituent kasi kayong nag-abot. Pero hindi naman pera nyo yun eh. Pera ng gobyerno na dapat para sa kanila yun eh. Totoo po. Oh, etong November 5, 2025 na survey na to dyan, na nagsasabi na 27% ng ating mamamayan nakakaranas ng involuntary hunger o gustong kumain na walang makain. Opo. Ito ang pinakamataas since 1998. Wow. So paano mo ngayon sasabihin na nakatutulong itong mga subsidy ito? Yun ang aking naging dahilan. At sabi ko naman sa aking kaibigan ko naman talaga si Senator Sherwin. Opo, siya yung chairman ng finance. Silang tatlong magkakapatid. Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, barkada natin yan. Mayor West. Si Mayor West, barkada rin na. Nakasabay ko lahat sa Congress yan eh. Di ba? Opo. Sabi ko, pasensya ka na ako, Senator Sherwin. Alam mo naman tayong dalawa lang ang talagang pinilit nating suyurin talaga. Kaya lang bumalik talaga eh. Para sa bandang huli, yung paggugwardya natin biglang bumaba. At pinasukan tayo ng kalabukab. Kalabukan. Kaya ang dating Tagalog ba yun? Opo, oo. Palakang kabkab, kumakalabukab, sabi nila, di ba? Bakit ang gwardya natin biglang bumaba? Oo nga. Sana kung napanagutan natin, walang papapasukin yan. Isip-isipin mo, ang gagamitin mo ay suklay na masinsin ng ngipin na kung tawagin ay suyod. Suyod. Sinuyod na mabuti. Eka. So, nasuyod bang mabuti? Kung yan ang sa paliwanag niya, parang hindi nasuyod doon sa BICAM, Sen. Kung ganun ang nangyari nga. Hindi pa ako tapos eh. Yung sabi ng isa pang asosasyon na kung tawagin ay RFID. Parang dumadaan sa expressway yun, RFID yan. Yun ang kanyang yun ang kanyang pangalan. Acronym. RFID. Ha? Sabi niya, dapat yung 243 billion na program funds, tanggalin. Okay. Kasi medyo may nahalata rin naman ako doon na yung iba kasing yung ibang items, yung bang mga benepisyo ng mga public servants, halimbawa yung mandatory retirement benefits. Opo. At saka yung mga mandatory upgrades, yung dapat itaas ng napunta sa napunta doon sa program Ganun po.
naglagay ng naglagay ng isang panibagong item under unprogram funds na kung tawagin ay payment of personnel services requirements. Bakit nilagay doon sa unprogram? Sa unprogram funds, Para sa ganon, hindi mabito. Kasi mandatory itong mga ito eh. Yung BICAM committee, ni-restore niya yung Senate version sa program 174 billion lang dyan eh. Nabalik sa 243. Paano nangyari ito? Samantalang susuyurin natin. Yung program kasi, program appropriations dyan, kung tawagin, UA eh. Program appropriations. Hindi kaya nabibigatan ng ating mga kababayan. Kailangan may paliwanag Kaya nga natin. po, ninanamnam namin mabuti. Matututo sila rito eh. Kapag nilagay mo sa unprogram funds, yung unprogram appropriations na yan, merong condition bago mo magamit yun eh. Kapag ang pondo po naka-unprogram. May tatlong condition dyan. Okay. Hindi pwedeng basta-basta. Oo, kinakailangan meron kang dagdag na income mo, buwis na Pumasok. Nakolekta. Paano mo gagawin yan eh? Ngayon, ang BIR at saka yung customs, nagbagsak ang mga target nila. Hindi mo no? makaabot sa target eh. Saan mo kukunin yan? Baka mamaya kunin mo sa iba. Ibig sabihin, isa sa kondisyon, kinakailangan may dagdag ka. May dagdag ka na buwis na nakolekta. O kaya naman, merong na-approve na loan. Utang na naman. May Utang. Nako, mukhang... Ibig sabihin, mga ganyan yung, pagkatapos isa-certify ng Treasury. Okay. So may tatlo kang condition ngayon. Yung pala yun, Ngayon, Ibig sabihin nito, Sen, para lang malinaw, yung appropriated ay budget mo na nandun na sa wallet mo, kumbaga sa program yun. Program na. Pwede mo nang gastahin yun. Yung unprogram, wala pang pagkukunan. Wala ka pang pagkukunan, kaya mo lang gagastahin yun. May condition nga eh. Kapag nilagay mo doon, standby fund, parang gano'n. standby yun. So pagkatapos, minsan nagagamit yun. Hindi ngayon natutupad yung kondisyones. Yung tatlong kondisyon na yun. Kaya sabi kung nakikinig kayo sa report ni kanina, Ni Eden. Opo. Inamin na merong 1.6 na deficit. Yes po, Trillion. 1.6 trillion. Actually, 1.7 yun eh. Kasi 6.7 trillion ang ating budget. Ang kanilang projected income, 5 trillion eh. Yun ang tax revenue. Galing sa tax revenue. Yung non-tax revenue, baka meron silang makukuha ng halimbawa, kahit 600 billion lang. Ito yung mga non-tax, ito yung mga GOCCs. So palagay mo, 1.6 trillion talaga. Ito yung pangungutang mo. Yun, ako, ang laki. Mangungutang ka uli. So paano ngayon? Ito yung sinasabi natin. Samantalang, kung titingnan mo, merong survey ang SWS dyan eh. Kung binasa mo yung dyaryo 2 days ago. Anong expectation ng mga kababayan natin pagpasok ng 2026. bagong taon, 2026? Opo. So, nag-survey yung SWS. Kailangan malaman nyo na ang ginagamit na survey na ito ng SWS, ginagamit niya ito 26 years ago pa. Matagal na pala ito. In year 2000, palaging sinasabi, yung huling araw, papasok ka na sana eh. Huling araw, December 31. Sabi niya kay cameraman. Itong cameraman mo, itong isa, tulog na naman eh. Anong tingin mo kanya? Ano yung na-expect mo? Ano ka ba? Hopeful ka? Yung hope. Yes, Yung pag-asa, yung hope. Isipin mo yung nakuha nila ngayon, 89%. Ang nagsabing, may pag-asa. hopeful ako, hope. Ba, mataas May hope. Yun ang akala mo. Kasi ito palang uri ng pagtatanong na to, kinuha nila with the approval of German Poll Center sa Germany. Okay. Sa Germany kasi, yung hope, nagagamit nila na takot. So, interchangeably, hopeful ka pero takot ka. So, pwedeng gamitin, may pangamba. Anyway, Yung mula nung 2000 ginamit na ito eh. O 26 na ngayon. So 26 years ago ginagamit na ito. Alam mo, nakita ko 5 beses lang na tumaas na 96%. Hindi. It went below 90% 5 taon.
na magkakahiwalay. Bumaba ng Ng 50%. Kailangan 90%. Yung nagsabi ng hopeful kami. 5 beses lang. Siguro kasama na yung 89% kasi ito bumagsak. Mababa pala yan. Pero 2 beses lang na tumaas sa 90. Umabot ng 96% Mataas. 2017, 2019. Sino presidente niyan? 2017, 2019. Tsaka 2019. Sino ang president? Ninoy ba? GMA? Si Emilio Aguinaldo ata. Hindi, 20. Ano ka ba? Sino? Binay. Ha? Duterte. Ano ka ba? Oo nga pala, Si Pangulong Duterte, presidente pa rin. 2016 to 2022. Ano ka ba? Binibilang ko po eh. Akala ko hindi Oo naging nga. Yan presidente. ang hirap eh. Kaya nga, Mahina tayo sa mat eh. 29, 72. Oo nga. bigyan nyo nga ng sila dyan, ng yung may iniinom eh, yung pampakatalas ng Memo plus gold. Commercial pampakatalas pala. ng, yung tenga. Anong 2 beses lang na nakalampas sa 90%. 90%. 96% actually. Mataas. Opo. Hopeful. Big sabihin, walang pangamba. 2017, 2019. Papapasok ka lang noon. O ngayon, 2026, 89%. Ibig sabihin, isa sa mga taon na bumagsak ng 90%. So anong nakikita natin? Kumbaga ikaw Nelson, kunwari yung may isang taong marunong sa bolang kristal. Anong Ayan. tawag sa taong gano'n? Manghuhula. Oh, yan. Manang bola. Oh. Halimbawa lang. Si Nelson, halimbawa, ikaw naman ay... Bumabasa ng Hindi. baraha ko. Hindi ka, wag natin gamitin yung baraha. Ayoko nun eh. Bawal sa akin yung baraha. Okay, sige. Yung kawa na lang na, di ba, may... Yes. Nakapanood ka ng sine. Yes po, panahon ni si Matar, alam ko yan. Si Eng. Hindi, merong bruha eh. Opo. Ginagano niya yung Yes. kumukulong kawa yun eh. Yun po ang lumang CCTV boss eh. Titingnan niya kung anong mangyayari. May lalapit sa kanya eh. Yan ang tingnan natin kung ano ba yung ating tinutungo. Yan. Pero may gumagamit namang mga analyst yan. Forecast ang tawag dyan eh. Sen. Forecast. Ngayon makabago nga na pero yan ay mga sinaunang mga buruha, yung mga ginaganon yung yung mga bolang kristal kasi wala pang nun Wala pa dati. Walang computer nun eh. Yes po. Di ba? Yun ang Kaya una. ginagamit nila bolang kristal. Kung minsan tinitingnan ng ulap, di ba? Oho. Kung minsan tinitingnan yung paling ng dahon kung nasaan yung tubig. Ayan, ganyan. opo, totoo Dito yan. ka kanya maghukay, may tubig dito. Yan. Ganyan. Ngayon, wala na yan. Wala na. May mga nagpapanggap ng mga political analyst. Napakarami ngayon. Sabi natin. Napakarami Economist. ngayon. Meron lang siyang nabasang comics, political analyst na. Nako, oho. Marami yan. Pero kailangan nating makanin. Sinasabi mo agriculture natin. Sinasabi mo ay pati education natin. Ang edukasyon natin, ang pinakamalala. Talagang ang kalagayan natin ngayon nag-suffer yung ating education dyan Kailangan structural talaga ang gawin mo para isip-isipin mo. Bumagsak ang kalidad ng education paano yung nagtuturo wala nang Totoo po. hindi mo nang pinasusweldo ng Nang tama. maayos, pati sildaran po. Ang laki ng backlog. Anong may tuturo mo kapag ka yung teacher ay talagang wala ng motivation? May mga teacher talagang, alam mo, marurunong talaga. At saka dahil yun ang kanilang nasa puso talaga, Oho. sana bumalik yung mga ganun Ayun. Bumalik yung mga ganun. Mukhang maganda naman, Sen, sa budget dahil 1.345 trillion pesos eh. Pinakamalaki. Malaki sa history ang Basic education. Ngayon, Oho. 2026. Sabi nila, baka maabot na raw natin yung promotion tsaka yung backlog ng classroom. Pero teka lang, Sen, bago lang kayo magpatuloy, Nelson. Yung classroom na yan, isang episode natin yan. Isang ganun ho, classroom lang. Ano yun natin? Sige, Classroom pa lang. Nako. Opo.
Sige. Hindi natin pwedeng i-discuss dito yan. Kailangan Mauubusan isang tayo episode. Mauubusan kayo. Kayo rin, kailangan yung kumuha ng calculator kasi papasadahan natin kung Malalim pa lang. ilang classroom ang dapat makonstruct sa loob ng 10 minuto. 10 minuto po. Abay, ibabase natin sa... Pangangailangan. Sa target. Hindi, ilan yung growth rate, yung pagsilang ng Yung mga sanggol. pagbilihaw nga pala. Hindi magkulang. Kukwentahin mo yan, ang isang typical na classroom, Opo. 40 students, pupils. Oh, Tama marami po. na yun, no? Oh, ngayon, Yun ang idea, eh. ilang Ilan na- minuto bago makasilang ng 40. Oo nga. Kung pakukwenta ko sa inyo yan. Kaya Sige. isang episode tayo. Opo. Iwanan muna natin yan. Okay. Mabuti pa ito, Sen. Meron tayong ahensya ng pamahalaan na kumikita. Ito, nagpapasok ng pera sa Pilipinas sa ating ito, gobyerno. GOCC yan sigurado. Yes po, GOCC na Yan, kung yan, ang mga, tawagin. yan ang mga tinatawag na non-tax revenues. Non-tax revenues. Opo. Na iyan dapat, kung maparami mo yan, Yan. baka guminhawa ang buhay natin. Oho. Diba? Kabilang po dyan ang Philippine Ports Authority. Sige. Alam niyo po ba, patuloy yung pagdagsa ng mga pasahero? O, bigla niyo inalis. Ayan.